Nabiktima ng mga kawatan gamit ang peking pera ang ilang tindera ng isda sa Lipas City Public Market. Nakatutok si Paul Hernandez. Ang dapat sana'y kita sa pagtitinda ng isda, naging bato pa nang mabiktima ng peking pera ang 78 anyos na si Lola Huling sa Lipas City Public Market. Huli na raw nang makita niyang counterfeit o gawa-gawa lang sa bond paper ang 1,000 ipinambayad sa kanya ng customer na bumili ng isang pirasong bangus. Ibang pagkapapel. Ay sa akin ako inapeke din ako habol ng aking boy paparoon. Hindi na nakita. Ang tingin ng tindera, may kasabwat ang customer na babaeng nanloko umano sa kanya. Umalis po. Kaya mamaya babalik na lang kami. Tapos bumalik yung babae lang. Hindi nakasama yung lalaki. Iba nang ibinayad sa akin. May dalawa pa raw fish vendor na nabiktima rin ng peking pera. Pili ng pamunuan ng palengke, kilatisin ang tinatanggap na bayad. Pinakikusap ko kung ma-distinguish nila yung tao, ipagbigay alam po sa amin at kami po ay handang tumulong at may kapulisan po tayong kasama rito. Para ma-alert po kami. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, wala nang pinipiling panahon ng mga kawatan na gumagawa ng ganitong uri ng panloloko para maiwas na mabiktima. Salatin ng pera para malaman kung magaspang ito. Sipatin ang mga watermarks, security threads at special feature ng pera at itagilid para makita ang numerong nakasulat sa security thread. Ang ating pera, Paul, is award-winning ito pagdating sa mga security features. So inihikayat namin ang publiko na alamin ito. Hindi na rin daw kailangan pang gumamit ng aparato para matukoy kung peke o tunay ang natatanggap na pera. Tamang kaalaman daw ang kailangan para hindi mabiktima ng pekeng pera. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.